Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sina Aman ay lumusong sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Sina Aman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyong tanggapin, maaari po bang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang linggong ito ay linggo ng mga katutubong Pilipino. Hindi natin sila gaanong napapansin kasi sila ay matatagpuan sa mga kagubatan natin o sa mga maliliit na isla. Mahirap lang sila, ngunit marami pa din sila. Higit na 10 milyon din sila. Pahalagahan natin sila. Igalang kanilang kultura at ang kanilang mga lupain at kargatang ninuno. Tinuturuan nila tayo na igalang at pangalagaan ang inang kalikasan, kaya mahigpit ang kanilang kaugnayan sa buhay natin para sa ikabubuti ng kalikasan. Ang linggo ding ito ay Extreme Poverty Sunday. Hindi lang na may mga taong mahirap, may mga taong mahirap na hindi na nga natutugunan ang kanilang basic needs. May mga taong nagugutom, hindi sapat ang pagkain. Mga pamilyang walang tirahan. Sa kalye lang sila nagbabahay-bahayan. May mga namamatay sa mga sakit na magagamot naman. Let us be aware of people who live in extreme poverty. Kapag nakikita at narinig natin ang taong namumuhay sa malaking karukahan at kahirapan, tulad ng mga katutubo at ng mga nasa extreme poverty, dapat maging mapagpasalamat tayo sa ating kalagayan. Huwag nating baliwalain ang mga biyayang mayroon tayo. Maging mapagpasalamat tayo. Ito nga ang paksa ng ating pagbasa ngayon. Dahil sa udyok ng mga kasama ni Naaman, siya ay naligo sa ilog Jordan. Si Naaman na isang magaling na general ng Syria. Siya ay pumunta sa Israel upang magpagaling sa kanyang ketong. Pinapunta siya kay Propeta Eliseo at sabi ni Propeta Eliseo na lumublob siya ng 7 beses sa ilog Jordan. Nainsulto siya. Akala niya haharapin siya ng propeta at gagawa ng anumang ritual. Pinapalublob lang pala siya sa ilog Jordan. May mga mas magaganda at malilinis pang ilog sa Damasco kaysa Israel. Mabuti na lang at napakiusapan siya ng mga kasama niya.
Ginawa niya ito at nawala ang kanyang ketong. Buong galak na bumalik siya sa propeta upang magbigay ng mga ginto at mga tela na sa kanya bilang pasasalamat. Walang tinanggap ang propeta kahit na siya ay nagpumilit. Nakiusap na lang si Naaman na kumuha ng lupa mula sa Israel at dadalhin niya ito sa Damasco upang doon makapagsamba siya sa Diyos ng Israel na nakatungtong sa lupa ng Israel. Gustong magpasalamat si Naaman sa pagbibigay ng mga mamahaling bagay kay Propeta Eliseo. Walang tinanggap ang propeta. Ang dapat niyang pasalamatan ay ang Diyos. Si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagpagaling sa kanya. Ngayon, kinilala na ni Naaman si Yahweh. At pag-uwi niya sa kanila sa Syria, si Yahweh pa rin, ang Diyos ng Israel, ang kanyang sasambahin. Kaya magdadala siya ng lupa mula sa Israel upang sambahin ang Diyos ng Israel sa kanyang lupain. Kilalanin natin ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos. Maging mapagpasalamat din tayo sa Kanya. Salamat o Diyos sa mga biyaya mo. Bigyan mo kami ng malalim na pagkilala at pagpapahalaga sa mga biyayang ito. Ang aming pagbabalik handog ay ang aming pasasalamat at pagsamba sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.